Congratulations, Judge Roldan. Thank you, sir. Binabati kita, Alberto. Salamat mo ng student. Abachita, sa pagiging hukom ni Alberto, ikinakailangan ipag-iwan natin. Aba, oo. Basta wag lang pong mawawala si Mr. Secretary. Kung ako ba kinukumbitan ninyo? Malilimutan po ang lahat ng kayo hindi. Kung ganoon, masaan ninyo, Mr. Roldan. Ano, Chita? Bawo, di mamili na tayo para sa party. Hindi na po kami magtatakal, Mr. Secretary. Adios. Tutuloy na mo kami. Hanggang sa muli. Aba, Tony, hindi yata kayo umiinom ah. Malapit na nga akong malasing eh. O, misis, walang naman ang baso mo. Aba, huwag na kayong mahihit. Minsan-minsan lang naman tayo. Kayo mo nang bahala dyan. Tony! Ito si Judge Roldan ay napakasalaking tao. Nung siya ay artista ay sikat din siya. Talagang may taong pinanganak ng maswerte at orno. Ano kaya ang palagay mo? Siya ay babalik sa pagkartista? Marahil ay hindi na sapagkat mabuti ng kalagayan nila ngayon eh. Bila nagkakasara pa ngayon ng kwentuhan. Nag-uusapan nga namin dito kung ikaw ay babalik sa pagkartista. Ano ang palagay mo? Nararapat pa kaya? Ang palagay ko eh, wala ka ng panahon sa pelikula. Bakit pa wala nang tinatanong ang mga kilala natin? Hindi babalik sa mga pelikula. Kasi hindi ka makalimutan. Ako, pero mahirap na. Bakit naman mahirap? Seryoso ba si Judge? Ay, hindi naman ho. Kaya lang eh, wala nang mag-aasal sa bahay. Dita! Dita, punta ka! Sa'yo, sekretaryo. Sa'yo. Mabuti naman. Dita. Salamat, dali. Ayan. Maupo kayo. Salamat. Dita. Ito, dali lang, oh. Eh, senador! Eh, bakit wala punta sa inyo ito? Pinayaan ko na yan para wala ka na intindihan. Gusto kasi, pati ba may kulangan man yan, Alberto? Unang tumulong sa may talino at kakayahan. Ikaw ay may magandang hinaharap. Kaya ang tagumpay mo ay parang tagumpay ko na. Sikapin ko maging karapat dapat yan. Hindi kayo mabibigo kay Alberta. Kating gabi na, hindi ka ba ba matutulog? Sandali na natin nag-aaralan ko ito. Mukhang mahirap yung kaso sinutuloy mo. Okay. Ito yung tungkol kay Lazaro Sandoval na nakamatay na isang waiter sa isang nightclub. Dapat kung hayang pahayagan. At ang ibig yata nilang palapasin eh, self-defense. Yung nga ibig mangyari ng mga tagapagtanggol na pawalang sari ko si Sandoval. O ay ano naman sa palagay mo? Talagang pinili ko si Sandoval. At balikan ba sa gobyerno? Marami na siyang pinasangkutan ng mga usapin at lagi siya nakalulusok. O ay mayaman yata ang pamilya niya, kaya malakas ang pool. Totoo nga, ngunit sa usapin ito ay Kayo pala doon, Sylvester, tuloy kayo. si Alberto, gising pa ba? Oo. May kasama pala kayo. Mrs. Roldan, si Don Ramiro Sandoval. Kumusta po, Mrs.? Mabuti po naman. Don Silvestre. Uy, Alberto! Tuloy kayo. Ano himala ating gabi na napasyal pa kayo? Ito ang matalik kong kaibigan at kapanalig din natin. Si Don Ramiro Sandoval. Luis Roldan. Pag-ususan po. Oo, muso po kayo. Opo kayo. Sandali lang. Kami ay naparito upang humingi ang tulong sa iyo. Tungkol sa usapin ng kanyang anak na si Lazaro. Kung may makita kang butas o dahilan, kung may magagawa kang paraan upang mapawala sana siya, ay gawin mo. Alang-alang sa akin. Nakakompromiso na ako sa kanya. Ulit ang mga katibayan. Kalimutan mo ang mga katibayan. Kung yun ay sapat upang kawalan sa alas yan, hindi na ako lalapit sa iyo. Bueno, ako'y magpapaalam na. Ramiro.
Asan niyo po aming pag-asa, Kong Rondan? Miss Rondan? Masyado naman kayong nadali, Don Silvestre. Hindi man lang kayo nakainom. Don Ramiro, akin ang sobre. Siya nga pala, tita. Pakibigay mo ito kay Alberto. Ano yan? Basta ibigay mo sa kanya. Malalaman niya kung ano yan. Alberto, pinabibigay sa'yo ni Don Silvestre. Aba, bakit? Sampung din. 10,000? Eh, bakit ibinigay sa'yo? Ikaw kinatatakutan ko mangyari. Kaya nabit kailangan siya Don Silvestre. May hindi siya. Pauunlakan mo ba? Ipapayat ang itong aking katulad sa mga katipan. Eh, paano ang kwarta? Isasali mo ba? Ha? Lazaro Sandoval, tumayo ka upang tanggapin mo ang hato ng hukuman. Ayon sa mga katibayang iharap sa hukumang ito, ay napatunayan ng walang alinlangan ang kasalanan ng nasa sakdal na si Lazaro Sandoval. Siya ay dapat managot sa kasalanang pagpatay. At tinahatulan siya magdusa sa piitan na di kukulangin sa 6 na taon at 1 araw. At di lalampas sa 8 taon at 1 araw. Bukod yan, ay magbabayad ang nasa sakdal ng halagang 10,000 piso sa mga naulilan ng nasawi o tumbasan ng pagkabilanggo ang nasabing halaga. Mari ba lumapit dito ang asawa ng isa? Polis! Ipasok ka ang bilanggo! Tama nila! Silensyo! Mari ba lumapit dito ang asawa ng nasawi? Diyan. Tanggapin niyo ang halagang ito. 10,000 piso. Ay niya handog sa inyo bilang tuloy o kawang tuwa. Si Don Silvestre Reyes. Salamat po. Kagalang-galang na hukom, Rosa. Salamat po. Ano pa, boss? Napakawalang yan. Lakutang na loob. Anak ko na kalaga na nga. Na matapos ko pang palayan. Kaya ko pang ba? Talagang hindi maroon tumanaw ng utang na loob. Inasya siya at pagkatapos ay kayong sinwar. Pero yung laking kayo niyan yung idinulot sa inyo. Madali yun. Kayo nagtaas sa kanya, hindi ba? Oo. Hindi kayo rin ang gumawa ng paraan upang siya maalis sa pagkahukom. Hindi ganyan ang pinapalak ng gawin. Kung susugatin na ako, kailangan ay malalim. Gagantihan ko siya sa isang paraan na daramdamin ng labis at panghabang panahon. Paano?
sumabay sa akin. May asin ka pa ako eh. Sige. Bye-bye. Okay na. Bye-bye. Hello? Don Silvestre. Talaga sanang tatawag ako sa inyo eh. Dinaramdam ko ang nangyari. Sayang, kaalis lang ho niya eh. Ay, hindi bale. Buti nga wala siya. Ikaw ang kailangan ko makausap, hindi si Alberto. Huwag mong alalahanin yun. Tinutupatan ni Alberto ang kanyang tungkulin. Alam mo, kaya kita tinawagan. Kapag nakatanggap ako ng balita na ang pamilya Robin Sandoval ay nagbabalak ng masama kay Alberto. Mabuti rin. Tawagan ko si Alberto. Sasabihin mo mag-ingat siya. Aba, huwag muna, Iha. Magugulo na ang isip niya. Hindi pa natin alam kung ano ang panganib na dapat natin ilagan. Paano ang mabuti? Huwag ka munang kumibo kay Alberto. Uwi ba siya para mananghali? Hindi. Mabuti. May isang tao makikipagkita sa akin sa Burian. Makakaparito ka, makakausap mo siya. Narito ako sa Quezon City, sa bahay ng isang kaibigan. Ito ang direksyon. Oo. Pupunta ko ako ngayon din. Hindi. Hindi ko magsasabihin si Alberto. Ale, andyan ho ba si Don Silvestre? Pinapunta nila ako dito eh. Kaya si Mrs. Roland? Oo. Tuloy kayo. Umalis yun eh. Nagpunta lang sandali sa doktor. Ang bilin sa akin, antayin niyo si sandali. Sige kayo. Salamat. Ngayon kayo, Mrs. Nagabala pa kayo. Talagang para sa inyo yun. Magtatagal po kaya ni Don Silvestre? Darating na ho yun. Salamat po. Sino ba kayo? Hindi ko kayo nakakilala. Ito naman. Siya pa po. Tama na.
mapahamak si Alberto at ang iyong anak na si Gloria. At katandaan mo, pag nagsumbong kayo, mapapahamak si Alberto at ang iyong anak na si Gloria. Makakakain ako yung senyora. Ano sinara mo dumating na? Opo. Pwede. Tita, may nangyayari ba siya? Pag nagsumbong kayo, mapapahamak si Alberto at ang iyong anak na si Gloria. Huwag na. Ako eh. Nagmerienda kami kanina. Saka may ginawad ng kaso. Wala. Wala. Wala sabi. At saka, ano naman ang daramdamin ko? Dating talagang may dinaramdam ka. O siguro hapo ka. Sabi ko, sinisipag eh. Mabuti pa yung magpahinga ka. Masamang pinipilit siyang pagkain, hindi ka matutunawan. Pinay ba ang mama ko? Hindi. O, sige, try na. Ikaw. Ano ba talaga nangyari? Walang kasi. Kung ako ba yung gagawa na sa kasama? At ako ba naman? Hindi ka maaaring magkamali. Hindi mo malalaman na ikaw ay isang babayang kabilang at iba masunurin. Matutulog. Basta lahat ng katangian hinahanap ko sa isang babae. Saka mahal ko. Kaya kahit anong gawin mo ay tama para sa akin. Oo. At naging yaking pangalasa. Nakita mo? Alberto. Basta piniutos ko sila na magpalinga. Hello? Ako na. Hello? Don Silvestre. Mabuti tumawag kayo. Kanino ko po iniintay ang tawag ninyo eh. Kaalala ko baka nainip ka na ng kahihintay sa akin kahapon. Alam mo, Iha, kaya hindi ako nakabalik sa bahay na sinabi kong paghintayan mo. Dahil sa pagkagaling ko sa doktor,
ay nakita ko ang mga tauhan ni Sandoval. Kinausap ko at inayos ko na sila. Maraming salamat ho na ayos niyo sila. Eh, si Mr. Sandoval ho, nakausap ninyo? Oo, nagtungo ako sa kanila at kinausap ko si Sandoval mismo. Maaari mo nang ipanatag ang iyong kalooban. Areglado na. Mabuti ho kung ganon. Eh, Don Silvestre, bakit ho kagabing hinihintay ko kayo eh? Meron ho silang pinainom sa akin. Nahilo ho ako. Ano? Pinainom ko ng pampahilo. At kinunan po ho kami ng retrato habang ako'y nahihilo. At kinunan ka ng retrato. Aba, masama yun. Ayan mo, akong bahala sa kanya. Gagagalitan ko siya at kukunin ko ang mga retrato. Eh, di kayo na ang bahalang kumuha. Maasahan ko, no? Maasahan ko. Paniwalang-paniwala sa akin ang inutente. Magaling, Herman, magaling. At sa kanya, no, hindi ninyo ako mapipila. Don Silvestre, sila meron na naman kayong iniisip na gawin. Talaga. Sino may dala ng kopya? Ito pong bata. Kilala mo? Hello. Kayo ba si Upong Roldan? Mabuti. Kung gusto ninyong malaman kung anong ginagawa ng inyong asawa, pumunta kayo sa direksyong ito. Anong oras? Mamayang alas 9. Sino ka? Hello? Hello? Kung gusto mong makuha ang mga larawan, ay pumalito ka mamayang gabi alas 9. Alas 9, mamayang gabi. Oo. Oo. Alam ko na. Ngunit, hindi ba maaaring bukas na ako ng umaga pumunta dyan? Baka dumating ng asawa ko eh. Hindi maaari. Kailangan pumarito ka mamayang gabi. Kung hindi, magsisisi ka. Sapagkat kailan ay hindi mo na makukuha ang mga larawan. Hihintay kita. Baka hindi pumunta yun. Takot lang mo. At sabihin mo ay magkikita pa yun. Kaya, sigurado, pagkatapos na mataksihan ni Jack Roldan ang pagpunta ni Tita sa iyong bahay mamayang gabi at hindi pa siya maniwala, ay magpihila siya na lang.
Hindi ako magtatagal. Nasaan ang mga larawan? Kung kailangan mo ng Hindi ko pera... kailangan ng salapi. Marami rin ako niyan. Halika sa loob. Marami tayong pag-uusapan. Labas na naman ito. Huwag na kayong magagala. Mahalaga sa iyo ang mga larawan mo. Kung walang managay, hindi ako paparito ng ganitong alangan yung oras ng gabi. Kung makita nga akong asawa ang mga yun ay nakapiting sara ng malaki sa aking buhay. Nakikiusap ako sa iyo. Para naman ako. Sabihin mo na. At humibing ka kahit na ano. Sa abot ng aking kakaya. Kahit na ano. Dinaramdam ko. Wala pa rito ang mga larawang hinihingi mo. Wala pa? Wala. Ikaw tulo, hindi pa ang usapang bagong magkalasosyo narito na si Pascual. Ewan ko nga ba, kung bakit di pa siya dumarating? Walang salang darating yun. Huwag kang mag-alala. Ikaw tulo, sunduin mo nga si Pascual. Lalagyan mo si Gloria. Ina, may tamay itong bata. Wala naman ba na siya dito mo na masakit siya? Hindi po marahil. Tawagin mo si Dr. Santos. Sabihin mo, pumayag ko agad. Opo. At pampayag ka ng tubig. Pumayag ka ng Santos. Opo. Sa tingin ni Dr. Santos, pakisabi lang ho ninyo pumarito sa bahay ni Kukang Roldan. Papa, Mama. Pagpili ko. Dad. Salamat po.
Kanino? Kina Miss Del Rosario? Miss Castro? Oo, kina Luisa. Dinalaw ko, kunyari may sakit eh. Tama na! Huwag ka naman sinuwan. Hindi sinasapat. Ako na magsasabi sa usapan ng galing at kung sino nakaragpo. Hindi totoo may naakala mo. Nalalaman ng Diyos na ako. Diyos! Huwag mong gawin sa siya Diyos ang mga pagkakasala. Hinahatulan mo na ako eh. Hindi mo ko narinig ang aking paliwanag. Huwag ka na magsalita. Maliwanag pa sa sikat ng araw yung mga pagkakasala. Ayan mga katibayan. Nasisiyang ka na? Ako'y hukom. Kapag maliwanag ng mga katibayan ay ginagawad ko na ang aking hatol. Hatol na hindi na magbabago kayo. Pag nagsumbong kayo, mapapahamak si Alberto at ang iyong anak na si Gloria. Huwag ka umiyak. Matuwa ka. Ngayon ay wala ka na sa mga dapat pakita. Wala ka na sa dapat na rupay. Tinatakot ko lang ako. Ikaw ang pusa nagwasak sa kabanalan ng tahanan ito. Ngayon ay malaya ka. Magkakalis ka na. Malaya mo nang susunod ang hilot sa iyong katawan. Alberto, maawa ka. Huwag mong gamitin ang pagkahukom sa sarili mong tahanan. May sakit siya gawin. Kailangan. Pinagpinitahan lang ako. Eto na ako sa'yo. Hindi na kita iiwan. Matulog ka na. Narin siya yun. Wala ka. Alberto! Lalim mo ko siya. Magkakalis ka na. Pinay! Ano ka rito? Mata kasi Gloria sa hapula. Oo, magpilipok sa'yo kalit. Hello? Gato daw? Si Jan? Kakausapin ko? Wala. Ha? Hindi na balik. Sabihin mo pagdating na tumawag ako, ha? Hello? Doktor? Hello, doktor? Hindi ho ba dinadala ni Alberto dyan si Gloria? Ngayon ng umaga? Hindi. Oo. Oo, hahanapin ko sa hospital. Salamat po. Kapag mo, Senyora. Meron po ba kayong bagong pasyente sa ng Gloria ng France? Kaya po sinabi. Hindi ko kagabi ng umaga. Wala ko ah. Makakas ba ang hospital? Salamat po.
Aregluin mo ang pasaporte namin ni Gloria. Pupunta kami sa ngayon. Sino ang papalit sa inyo? Huwag ka mag-aalala. Hindi ako magbibitiw ng tungkulin. Ihahatid ko lamang si Gloria sa kanyang amay sa Amerika. Doon na siya mag-aaral. Kung ganun po yan, sigasuhin ko sa lalong madaling panahon. Mabuti. Ikaw nang bahala dyan. Kumusta ang lagay niya, doktor? Wala ko naman. Gusto mo, ano mo ba talaga ang sakit niya? Nabigla lang siyang labi. At sinapo, sinakilay ko at pimpal niya. Ano? Adios. Patuloy si Alberto sa matigas kong hatol sa akin. Sinubsob ko ang ulo ko sa mga gawain. Ang akala ay Teresita ay naling lang nakaraan. Napakabuti niya sa akin, kaya't upang huwag na siyang mag-alalay, hindi ko ipinahalata sa kanyang tunay kong damdamin. Pinipilit kong mag-anyong masaya. Ngunit paano ko malilimot ang asawa ko sa anak? Binibilang kong mga oras. At araw-araw ay idinadalangin kong naway magliwanag ang kanyang isip. At si Gloria din na sa Amerika upang doon lumaki at makapag-aral. Pinapaliwala siyang patay na ang kanyang ina. Sapagkat ayaw kong mapatita ng may una na karamid sila ang kanyang inaharap dahil sa kagagawa ni Don Silvestre. Napaniwala ko rin si Alberto na si Chita ay nagtaksil. At naghiwalay na sila. Ngayon si Chita ay isang palaboy. Hindi ba yan ang pinakamasakit na higanti kay Kung Roldan? Salamat kay Herman Diaz. Kawawa naman si Ginang Roldan. Isang babaeng malinis at walang kasalanan na nagkaroon ng batik ang pangalan. Hindi sanay. Para akong nagsisisi kung bakit ko nasunod ang mga utot ni Don Silvestre. Ngunit sa ngayon, ay unti-unti ko nang nakakilala ang tunay ng pagkatao. Dahil sa ang kapatid ko ang naging kasangkapan sa kanyang kasawian. Ngunit habang lumalawig ang panahon ay napapamahal sa akin. Sa pagnanais kong siya'y malibang, ay pinagpatayo ko ng talir. Mabilis ang pag-unlad ng talir. Palibas ay masipag, magiliw at mahusay tumabag sa Chita. Ang ganda ko pala nung maliit ako, no? Ito ang sulat na pinadala sa akin ng papa ko. Salamat at pumayag na siya makabalik ako sa Pilipinas. Mabuti na lang ay makauwi at pagkat, baka magbago pa ang kanyang isip. Alam niyo, 12 taon na ako dito sa Amerika. Kaya sabik na ako makauwi sa Pilipinas. Aba, Teresita! Namakyaw ka yata! Ang dami mong dala! Oo, namili ako. Marami bang trabaho? Oo. Uy, ang ganda! Natapos sa 29. Sandali na lang mo. Kanino ito? Aking Mrs. Masusong. Carmen, hindi ka ito ipasita ko. Sinamili ko. Para sa ating dalawa yan. Ako, ang ganda! Yan pa. Salamat sa Tita. Napakabuti mo sa akin. Nagiging kasanin naman yata ako masyado para sa'yo. Hindi ko tuloy malaman kung paano ako makakaganti ng utang na loob. Kalokohan! Ang sabihin mo ay nagpapasalamat ka ako at natakpuan kita. Sa halip na ako'y nag-iisa, nagkaroon ako ng pamilya nang hihintay sa akin. Sa pagbabalik mo ako'y naglalagbay. Tita, dito po ba ko kakain? Maganda na kayo. Wala. Meron ako papakita sa'yo, siguradong matutuwa ka. Yan, darating na siya.
of Judge Roldan. The driver of Judge Roldan, next please. Meaning the driver of Judge Roldan. Next please. Thank you. Nagsipin ang ating mayordomo. Ako nga. Kaya siya itong maganda sa bahay, madali. Ang ganda ng bahay natin, papa. Tama-tama na sa ating dalawa nyo. Ginagawa ko yan mga puliya sa pagkakali ko ngayon. May party sa pagkita, oh. Oo, ginapilinig. Noong ba namin dito? Oo. Nawa ako ng kakakansin dito. Gagaling mo ko ng mga halaman na lumubulak na. Pagaling na. Hi! Hi! At Dining, ito wala po si Gloria. Hello, Gloria. Would you care to join our party? So let's go. Coming. Yang. Huwag mo kalimutan mga pagkakilig ko sa'yo. Kasi kung magkaroon mo si Gloria, sana ka niya. Akala mo lang. Okay na. Opo. Huwag mo kalimutan. Opo. Our friends, this is Gloria. Hello. Halika, kumain ka. Inom na lang ako ng soft drink. Gusto ka naman Tagalog. Siyempre, Pilipino naman ako ah. Alam mo sa Amerika, pag nasa bahay kami, Tagalog ang salita namin. Pero pag eskwela, English. Ay, kasi, Hi, Dennis. lalo ko yung Gloria. Ay, yung galing sa Amerika? Oo, yun nga. Hindi. Oh, ayun pala sila training ah. Anong gusto nila? Hindi nakakata ako eh. Hi, training. Hi, Jimmy. Hi, Betty. Hi. Hi, Cynthia. Meron sana akong gusto sabihin sa'yo. Pero nahiya ata ako eh. Ano naman ang ikinahihiya mo? Why don't you say it? Hindi ata ako talaga. Na, kilala mo naman ako kay Gloria. Kaya nga hinihintay namin eh. Dapat pakikilala namin sa'yo. Alex, kita. Thank you. Come on, boy. Ang bilis ng pick-up nito. Ka-enroll lang ni Gloria, kaibigan mo na. Basta nakakita ako ng bagong pasok na dudugo-dugo, ay gusto kong kaibiganin. Trining, di ba nakita? Ayan sila. Hi, Trining! Hi, Star! Ano si Gloria? Oo. Ano, areglado ba lakad mo? Aligado na.
Ay, Glo, ito nga pala si Cynthia. Ito naman, si Debbie. Hi, Glo. Hi, Glo. Ano, kala ko ba papatuloy ka ng mga bisita? Oo nga sana eh, pero wala akong modista. Di, kung gusto mo, samahan ka na namin sa modista namin. Oo, magaling man si Aling Carmel. O sige, yan ba official dressmaker ng college? Hindi naman, kaya lang, paboritong modista namin siya. O sige, o. Tayo na. Ito ba? Oo, Nena? Ganda nga ito ng ato namin. Aba, training. Puritin mo. Papadali mo siya ng dito. Bagong pasok siya sa paaralan namin. Siya nga ho. Kaya, kasa na muna mo siya. Siya nga pala. Ano ba ang pangalan mo? Gloria ho. Gloria Aldanho. Bakit sa aking mami? Wala. Nahihilo lang ako. Dahil siguro sa inyo. Magpahinga muna ho kayo. Wala ano naman ito. Kailan mo kailangan ng gamot mo? Kahit na kailan mo natapos. Kung ganun eh, pumunta ka dito bukas. Ang galing naman mo. Kung bahala. Matatapos. Papalutin na natin? Oo, tama na ho ito. Hindi ko na uubarin. Gloria, kumusta ang papa mo? Mabuti ho. Bakit? Kilala mo niya siya? Sino ba ang hindi makakakilala eh kung palaging nasa bahay ka ng kanyang pangalan? Ako na. Ganda! Bagay na bagay sa'yo. Sabi ko na nga ba't makakasundo mo tayo ni Aling Maming eh. Salamat din. Aalis na ako kami. Kaya na? Abang aga pa. Eh baka mo kami gabihin eh mag-aalala mo ako. Maalalahanin pa lang papa mo. Mahal ka ba niya? Oo. Kasi eh, kaming dalawa na lang eh. Matagal nang patay ang anak ko. Ano? Patay na ako, mama mo? Oo. Bakit ko anong kanin? Huwag mo ako pangyan. Naaalala ko lamang ang ano ko. May anak pala kayo. Oo. Maliit na siya nang mawala sa akin. Naramdaman ko anong kanin. Ay, siya nga pala. Pagkano ba ito? Babayaran ko lang muna. Huwag na. Saka na pagtapos na. Salamat to. Alis na ho kami. Alis na ako kami. Alis na ako kami.
damay. Talaga special ka sa ating modista. Oo, sinabi ko nung nagkasakit ka. Tawag ng tawag sa bahay eh. Sinukumusta ka. Eh, bakit hindi tumawag sa akin? Alam naman yan telepono namin. Ewan ko nga kung bakit ayaw tumawag sa inyo. Sininat nga ako, pero ngayon wala na. Papasok na ako sa Lunes eh. Oo, hayaan mo. Ikaw kukuha ko sa lupa nang mabayaran ng tuloy. Kaya, senyorita, sinumita mo siya may kwata at may babayan. Ano? Pupumroldang walang pera? May utang pa nga ako ron eh. Una, Sige ha. Bye-bye. senyorita, ayaw ko ng utang-utang. Isido ko yung papa. Mabuti. Kahit anong gusto may maaari, basta may pera tayong ibabayan. Ngunit, Alam ko papa, wag lang utang, di ba? maalala ko nga pala, ano ba yung ipagkukumit sa akin? Yung vestido ko at pakibayaran mo na tuloy, tama? Regalo. Ay siya. Mag-ingat ka sa paglakad ng papa. Apo, senyorita. Miss, kayo ba bang nakakalam dito? Anong kailangan mo? Kukunin ko na sana ang damit ng aking anak. Tapos na raw. Ako ang kumpani Gloria Roda. Kayo pala. Eh, wala ko ito kumisip eh. Ngunit maaari ito may pagkatiwala. Magkano po ba? Eh, wala akong bilin eh. Mabuti pa kayo maghintay-hintay na kayo. Marami naman yung darating kayo. Ako muna na eh. Salamat po. Miss, magtatagal pa yata sila, mabuti pa lumakad na ako. Dali na huli nyo. Baka ako kailangan ni Gloria eh. Next na ako magdala ng bahay. Hindi, mag-iwan na ako ng kwarto sa inyo. Kayo bahala. Salamat po. Matatapos na ba yan? Oo. Ay, mami. Ano yun? Meron mo nga sa mga Ay, salamat. Kanino galing ito? Iniwan mo yan ang ama ni Gloria. Kung kulang daw ko, ay sino ang naman gagawin ko sa Pinas. Ano mo yun? Wala. Anong oras yung sinig ko? Kamuntik pa nga ako yung abutan eh. Yung bang out yung umalis ng kayo dumarating? Bakit po? Anong mami? Pahinga pa muna. Wala akong magawa. Akala ko. Si Gloria yung sinananagin ko. Ay, anak ko. Kaligay na kasi ang makasuot. Eh, bakit hindi ka makipagkita sa Alberto at na magkahatuot kayo? Si Alberto? Oo. Ayoko na. Eh, hindi ko na nais pang dalatin ang mga tiniis ko. Hindi. Dapat training, ikaw pala. Halika, dito na lang tayo. Oo, nag-aaral ka ba? O may malalim ka iniisip? Hindi naman.
Naaalala ko lang si Aling Carmen. Nagkaroon pala siya ng anak, ano? Pero namatay na raw. Ngayon ko lang nalaman yan. Kanina naman sa amin nila Betty ay wala siyang pinagtapat. Kaya yung matagal na namin siyang kakilala. Pero na nakapagtataka. Ang alin? Ang pagsinisay ng ating mag-isa. Para bang sa simula't-simula pa ay ismay ka ng nasabi lahat. Parang lagi siyang nananabik sa'yo. Saka alam mo, basta't may nagpunta sa amin, hindi ka kasama, ikaw ang unang-unang tinatanong. Siya nga ba? Oo, dahil parasa sa'yo eh. Siguro ang anak na namatay, babae rin. Baka nga, siguro kamukha mo pa. Uy, yung homework natin, siguro mo nga pala ako. Naglahirap ako eh. Maganda ba? Naku, ang ganda! Aling mami, itahilingin niyo kami ni Gloria para magamit namin sa birthday ni Bessie. Kaya nga ho, para magaganda ang suit namin sa birthday ko. Aba, hindi maaari yun. Kailangan ikaw may pinakamagandang damit dahil sa birthday mo. Bida ka rin ah. Yan ang gusto ko kay Gloria. Bayaan mo, Gloria, sa birthday mo eh. Itatahili kita ng isang magandang party dress. Yun ay iahandog ko sa'yo. Kailan nga pala birthday mo? Hulaan nyo. Ang makahula, bibigyan ko ng premyo. Anong premyo? Kahit anong gusto nyo, mamili kayo. Teka. May. Siyempre, mali. Yun. Lalong malayo. Maaari ba akong makisali sa hulaan? Oo. Ikaw ay pinanganak ng aprimero na ako. Yun na rin siya, 29, sa ospital ng San Lugo. Ang 6 na umaga. Araw mo sa kapatid. Tama. Tamang-tama. Pati lugar at oras. Paano mo nilalaman? Naroon ako sa ospital ngayon. Nanganak din ako. Kung ganyan eh, kilala niyo ang aking ina. Sabihin niyo sa akin kung anong ayos mo. Maganda ba siya mabait na katulad niyo? Bakit? Hindi ba sinabi sa'yo ng unang bata kung anong uri ng babaeng iyong ina? Hindi ko eh. Minsan nga ay sinanit sa kanya. Hindi niya ako sinasagot ngayon. Para bang ang alaala ang aking mga ay nakapagbibigay sa kanya ng nagsisamang loob. Pagmula nun eh, hindi ko na inulit ang pagtatanong. Lalagay na ba natin sa kahon? Oo. Hindi niya ako sinasagot. Ano yun? Tungkol sa aking ina. Kilala ba niya siya? Sabihin niyo sa akin, nananagig lang po ako. Mahal na mahal ka ng iyong ina. Ano pa mo? At ayon sa mga tao, siya raw ay maganda, masipag at ulirang asawa. Maganda, masipag at uliran. Ngayon, maaari ko na bang hingi ang aking gantimpala? Siya nga pala. Oo, ano ang gusto niya? Isang halik. Katulad ng ihahalik mo sa iyong ina kung kayo yung mga ganito. Yan ang oras taas. Huwag na't gabi na. Ihahatid ko pa si Beta at si Princess. O sige, salamat. Nice. Bye-bye. Bye. Kailan na iba na yata ang schedule sa eskwela, senyorita? Hindi pa, galing lang ako sa Mudista eh. Ano naman? Wala ka na bang ginawa kung di magpunta rin sa Mudista? Hindi naman eh. Wala ka na bang sila yung napagawa? Konti lang. Pero tuwing nagpapatingin sila training, Betty Cynthia, eh, nagpapatingin din ako. Saka ang pait ng Mudista namin. Alam ko, mabait, maganda, masipag. Tama? Tama. At alam mo, Alam ko kanina pa ako nagugutom. Malamig na yung pagkain. balik na, tayo na kumain. Di na rin ang tiyan ko eh. Ibig ko na yata may ingit niya sa Mudista mo. Hindi na inaagaw ka na niya sa akin. Maari ba yun? Hindi nga biro pa pa.
Hindi ko makilala mo ng gusto ko. At bakit? Pati ba ako yung magpapagawa ng pistina? Hindi. Pag nakita mo siya, ay tiyak nang pipilitan ka magbinata uli. Bata pa naman ang puso mo ah. Pag siyang napili mo maging pangalawang mama eh, payag ako. Oo, matanda na ang papa mo. Matanda raw yung sisig mo yan. Maraming teenager ang mapapaya sa'yo. Totoo nga pa. Sabi na bagay kayo ng aking ha? Ay, papasin na po siya, Misha. Siya? Oo. Ibig ko naman makilala itong himala ng kagandahan at kabaitan na lagi mo sinasabi. Alam mo, ang tanda na kasali sa fashion show eh. At akong kanyang modelo. Modelo? Oo. Ayoko sana sabihin sa'yo para magulat ka pagdating ng gabing yun eh. Ginagawa na palang modelo itong anak ko. Sa gabing yun, magbihis ka na mag-ara ha. Para makita naman ang gusto ko na totoo na nga palang makisig at magandang lalaking papa ko. Ang lagay ni istorya mo rin ako sa kanya. Aba, nagyaya ba nga kita eh? Yan, patay. Pagpatahin ka ng bagong sa'yo ha pa? Ay, naku, ihap. Ako'y walang panood sa mga bagay na yan. Sige na naman. Mami, nasatawag ka na si Rita Felicita. Ang dudura sila, galit na galit. Bakit Felicita? Ano yun? Talaga yata hindi natin pinusyan mga yan. Eh bakit? Natakot-takot ang salaping linustay. Nagpapasensya lamang ako. Lahat ng kamalian, lahat ng kahindihan ay pinagtatakpang ko. Huwag lamang may skandal ang aming pangalan. At saka ngayon ay, anak ko, talaga yatang hindi na nalalaman ng tao yung kung anong masama at mabuti. Bakit? Ano bang kabalbalan ng ginawa? Kabalbalan? Ayan, basahin mo. Sinasabi ko na nga ba, huwag nang makisama sa Don Silvestre niyan. Si Don Silvestre Reyes at Desmond Diaz ay nasasangkot sa malaking pangbuwad ng mga tseke na nagkakahalaga ng libo-libong dolyar. Binibiro mo pa rin niya na yan? Ano nangyari? May patay dito. Sumunod kayo sa akin. Ay, ng bangkay. Tama niya ang gamit. Hindi pa. Hanapan ng bangkay. Ayun po. Pinagyan na ito. Sino naman doon ang lato? Ikaw yun, kita ng nasabi at ang pandarito ay kusinero ng matay. Magulo rito. Dito maaaring nanggaling ang away. Maaaring ka. Ito ito nagkaling tawad. Tapat ang medula. Maaaring ito ang ginamit, ano ba ito? Maaari nga. Hello, headquarters. Send an ambulance here immediately. We want the body of the victim to be autopsied. Ang lahat ay tumayo. Criminal case 3016, People of the Philippines versus Silvestre Reyes. Mr. Reyes, tumayo po lamang kayo. Inaamin ba ninyo ang sakta laban sa inyo sa kusang pagpatay? Hindi po. Kagalang-galang lang po. Hindi po nila inaamin. Handa po kaming magtanggol. Opo kayo. Mr. Ang inyong unang saksi. Manuel Brioso!
Sumusumpa ka ba magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang? Opo. Opo kayo. Manuel Cioso, matagal ka naman naglilingkod sa Nazawi? Opo. Kilala mo ba si Don Silvestre Reyes? Opo. Madalas po siyang pumunta sa bahay ng senyorito po. Sino ang senyorito mo? Herman Diaz po. Alam mo ba kung bakit siya laging napaparoon? Hindi po. Hindi mo sila nagsasalita Naroon ka ba nang mangyari ang krimen? Naroon po. Ngunit umalis ako at pinasusundo ng senyorito ko ang senyora ko ngayon. Senyora mo ngayon. Iba ayun mo sabihin na iba ang senyora mo kahapon, iba ang senyora mo ngayon. Opo. Ipagkatol sa panahon ng paglilingkod ko ron, may 4 na ako naging senyora ko. Saan na ng senyora mo nang mangyari ang pataya? Mamadyo mo. Ngayon nga ako, pinasusundo sa akin. At nakasama ko nga ako sa motusar. Ngayon, nung umalis kami, naiwan nga ako si Don Silvestre at ang senyorito ko. Bago pa manis, ay nakita ba si Don Silvestre? Opo, pumasok ko siya at narinig ko namin nagsisigaw At ang sabi po papatayin kita. Papalis na po kami ng super ng nasa lubong namin si Don Silvestre. Galit po at ang sabi pa ay makikita raw ng senyorito ko. Nadinig ko po ang kanilang sigawan na parang nag-aaway. At dinig na dinig ko pa rin ang sabi ni Don Silvestre, papatayin kita. Matagal lang nangangamba si Herman na baka may mangyari sa kanya. Natatakot siya at sinabi niya sa akin, umiiwas siyang makipagkita kay Don Silvestre. Sapagkat, bihura daw na magkakagalit lamang sila. At si Don Silvestre daw ay napakasamang kaaway. Ang sinasabi ninyong nakuha sa bahay ng nasawi. At ang tubo rin ito, ang ginamit ni Don Silvestre na ipinatay sa nasawi. Ngunit, ayon sa pagsusuri ng NBI, ang mga bakas ng daliring naririto ay kay Herman Diaz. Hanggang doon po lang, maraming salamat. Ayon sa inyong investigasyon, ang away ay nagbuhat sa itaas ng hagdanan. Hindi kaya ang dahilan ng pagkamatay ni Herman Diaz ay ang pagkahampas ng kanyang ulo sa baitang ng hagdanan ng siya mahulog? Sagutin ninyo ako. Sino ba yung kausap mo? Ayun pa. Hinihintay kasi ako ng modista upang mag-meeting ngayon. Sinasabi ko bukas na. Bakit hindi ka pumunta? Di ba na pwede naman bukas eh. Mabigat ba ang kaso yun, pa? Ilang araw mo na pinag-aaralan mo na. Okay. Don Silvestre ito ay nasasaktan sa kasalanan ng pusong pagpatay. Sino napatay yun? Isa nagangalan Herman Diaz. Sino? Oy, Janin! Tika! Pwede pa na kayo kailangan ng damit mo! Naku, ang ganda talaga! Ang muraw! Ang muraw! Sino mo kaganda-ganda, oh! Ay, good afternoon, Mr. Jad. Magandang hapon po, Jad. Good afternoon, Jad. Magandang hapon naman. Maupo kayo. Naku, ang ganda! Talaga mahal ka ni Aling Mami. Nainggit na kami sa'yo eh. Ang ganda! Papa, sige matito sa sapatos yun. Ang ganda! Maganda na. Pero ang bahay niya, siguradong maganda rin. Aba, walang bayad. Regalo sa akin ni Aling Carmen eh. Carmen. Bakit pa? Kilala mo si Aling Carmen? Carmen pala ang pangalan ng modista. Oo. At alam mo, artista pala siya ng kabataan niya eh. Gloria, doon muna sa kwarto mo isukat niya ang damit. Oo, Papa. Nilili na yun. Kaya sa kwarto, doon ko rin susukat ha. Mabuti na isukat mo para kung may experience, mag-aulit na Aling Carmen. Oh.
Gloria, Ano yan, Papa? ikaw na bahala dito sa bahay, ha? Oo, Pa. Pupunta ka na ako. Magdadaan lang ako sa musika mo pang mabayaran niya. Aba, hindi ka tanggapin ng bayan. Pero mabuti na pumunta ka. Kung magkita kayo eh. Good luck, Papa. Sige, Tinay, pumasok ka ng maaga bukas, ha? Oo. Bakit Tinay? May nakalimutan ka ba? Bakit ka na pa rito? Upang sabihin sa iyo, naiwan mo si Lord. Inaakala mo kayang may karapatan ka pang humiling o magutos sa akin ng kahit na ano? Kung meron ka pang nalalabing pagmamahal, dapat layuan mo siya. Alam mo ba kung bakit ko siya pinalaki sa ibang bansa? Upang ilayo sa akin. Upang ilayo mo siya sa inang dapat ng ikaniya. Sa isang ina makapupusyo at magiging patik sa kanyang pangalan. Nilayo ko siya pagkatayo kong kanyang buhay. Ay maabot ng tilangsik na yung Tama na, kasalanan. Alberto! Kung naparito ka upang ako'y aglahin at sumbatan ay nagkakamali ka. Ang kaharap mo ay hindi nakikita ng sa kabila ng iyong mga paratang at kaniguraan. Walang nagawa kung hindi ang mag-iis at lumuha. Kung mabulhabod sa'yo, pagpalimos ng awa. Eh, sino ay nang kaharap ko? Ang kaharap mo ay isang babae ang puso'y pinapitas ng kapinsikin sa loob ng napakan. Ikaw, Mex lang. Alam kong maskit ang Hindi nangyari. mo alam. Wala kang alam kung hindi ang maging hukom. Hukom Roldan, ang makatarungan, ang humahatos ang ayon sa mga katibayan, ang amang marangal, mapagmahal. Hindi ka ba sinisisi ng iyong budi? Hindi mo ba iniisip paminsan-minsan na kung ako'y sumama, ay ikaw ang dapat na managot? Huwag natin yung pati na nakaraan. Kung tatandaan mo. Kung hindi mo po sa lalayuan si Gloria, kami ang lalayo. Kung huwag mo na magampala kay Roma. Albert, minsan ay wala akong hinangad kung hindi ang mapatunayan sa iyo ako'y walang kasalanan. Ngunit ngayon ay wala akong minimiksi kung hindi ang malimot na ako'y nagkaroon ng kaugnayan sa buhay mo. Kung maaari na akong huwag na kitang makita kailanman. Gloria, ang ating pinag-uusapan. Tungkol sa bagay na yan ay bayaan natin ang panahon ng bumatol. Si Gloria ay anak ko rin. At hindi ko kinakailangan nagtulog ng kaligayahan sa amin ng muli naming pagtitipa. Ngunit yun ay hindi ko sinadya. Ganyang pamanay, hindi ako nagpakilala ng kanya't ina. Ang kanyang ina ay patay na. Tatandaan mo yan, Sheila. At hindi ako magpapayag na si mapalapit sa iyo, kahit na sa anong paraan. Sa pilitang ilalayo ko siya. Kung 10 ang hangad mong lumayo ay ako'y 100. Sapagkat hindi ko na nais na magambala pa ang aking katahimikan. Akala ko ba yung tayo mo? Bakit hindi mo naisip na kung gusto kitang gambalain noong pag dumating si Gloria? Alam ko kung kailan at anong eroplanong sinakyan ni Gloria. Makakaalis ka na. Lola, anong pina? Ito na ako mo ah. Sabihan niyo ako nang bubukit. Tingnan mo pa. Hindi ko muna lubad upang makita mo. Bagay na bagay sa akin, ano? Ang ganda na ba? Bakit? Ano nangyari? Gloria, kumpare mo talit niya. Bakit ka pa? Ngayon na ipadala kay training, suli siya yung mag-ista. Anong susot ko sa family show? Wala lang fashion show. Talaga bang ibig mong malaman ng dahilan? Ano nangyari sa inyo? Anong pinang? Bakit nagkasampak ako? Ewan ko. Gloria, kaya, dito ka muna sa labas.
Carmen. Aling Carmen ito. Si Aling Carmen, ang iyong modista. Siya ang iyong mama. Oo, Gloria. Sabi niya, patay na ang aking mama. Pinapaniwala kita. Siya ay pagkat hindi makapugot yan, siya ay makilala. Wala siyang may tutulot siya kundi pawang kahilya. Ayaw kong bata may kasama ng pagkakasama. Dinaramdam ko na nasugat ang pinagdandanin sa pagtatapatan natin. Mabuti ka na lang. Isa pa, ay nais kong ipangako mo sa akin na iiwasan mo ng pagkikipagkita muli sa iyong Kristo. Yan ba'y may pangako mo, Gloria? Pangako. Oo pa. Oo pa. Dinang, sama mo si Gloria sa kamisip. Aling Mami, kung hindi mo maaari si Gloria lumabas sa fashion show, siguro naman ho pwede si Betty. Yung nga ho, pang masubli na mo ang fashion show, yun na ho ako. Oo ho, mamili ho kayo sa aming tatlo. Salamat sa inyong lahat. Ngunit, wala nang kabuluhan sa akin ngayon ng fashion show. Ang inaalala ko Ano ho yun? Baka makatulong kami. talaga bang nakalaan kayong tumulong? Oo! Hindi lang. Hello? Renee? Ano? May sakit ka? O sige, pupunta ako dyan. Anong gusto mong dalhin ko para sa'yo? Oo, ngayon din. Ano ba na? Ako na, sabi ko yung telephone ko. Akala ko may sakit ka. Hello? Ano ba? Hindi ka sasasabihin na sa'yo lang. Hindi ko lang, Yorita Trenen. Sandali lang. Kasi ba naman ikaw ay namumuhi sa akin? Kung ano man ang sinabi ng iba kay, huwag mo kong paratangan ng hindi mo narinig ang aking panig. Hindi ako nagkasala sa kanya. Inatulang niya ako't pinalatan ng malinis ang aking budhi. Ang papa ko ay maunawain at hindi umahatol ng walang sapat na katibayan. Sa makatwid ay naniniwala ka sa mga paratang niya sa akin. Ayoko nga sanang maniwala. Ibig kong manatili ang pananalig ng aking inay mabait at uliran. Pag hindi ako naniwala sa aking papay, pati sa aking sarili, hindi na rin ako makapaniniwala. Arya, ako yung ina. Ang aking inay matagal lang patay. Huwag mong tigasan ng iyong kaloob. Hindi ko hinihiling na kaligtanin ang iyong ama. Ang hinihingi ko lamang ay maliit na bahagi ng iyong pagmamahal na malaong ko ng pinananabigan.
akala nila sa isa, hindi ako makita sa loob ng napakatagal na panahon. Sapagkat inalayo ka sa akin ng iyong ama. Pakinggan mo ako, Gloria. Aalis na ako. Sinangakit sa aking papa na hindi na muli makikipagkita sa inyo. Na po si Gloria. Don Silvestre daw po sila. Gusto daw po makausap kayo pang Roldan. Paano po? Patuloy mo. Pina, matulog ka na. Magandang gabi sa'yo, Alberto. Hindi kayo. Marahil alam mo na kung bakit ako nagsadya dito. Alam kong mabigat ang kasayuan ko ngayon. Ngunit sinusumpa ako sa'yo na ako'y walang kasalanan. Hindi akong pumatay kay Hermana. Ako'y matanda na, may sakit sa puso. At hindi na magtatagal ang buhay ko. Baka ako'y nabilanggo. Lalo akong magdadali. Alberto, tulungan mo. Don't you wait. Hindi kayo nagbawa. Sa panahon iti dapat ang iyong mapatuloy ng aking hatol sa mga Spain ay binapatay ko sa mga katibayan ng niyakap sa kulturan. At ako'y ni Maria Macosa pag-iusap ko mga maganda. Alberto, ikaw lang ang pag-asa. Tulungan mo. Kung maawa ka sa akin, Alberto, maawa ka. Alberto. Tumindig ang nasusakdal. Sagayon sa pagsisiyasat na ginawa ng hukumang ito, sa mga iniharap na katibayan at mga saksi ay napagkilalang pabago-bagong pahayag ng ilang saksi ng pag-uusip. Kaya dahil dito, ay hindi napatunayan ng walang alinlangan ng panig ng pag-uusip ang pagkakasala ng nasasakdal. Kaya si Don Silvestre Reyes ay pinawawalang sala ng hukumang ito sa sakdal na kusang pagpatay. Korte sa George! Nakano ka sa Klase ka! Tumawagan ang ambulansya sa hospital! Dali pa! Buhatin siya, dali sa aking opisina! Dali kayo! Tumawagan ang pinakamalaki ng doktor! Papa! Dito sa opisina! Oh, kailangan namin ambulansya ngayon. Eh, natake. Dito sa gato. Madali, ha? Nasaan ko? Oh. Ang doktor? Meron. Ano nga? Alberto. Huwag kayo magsalita. Kakasama. Hindi na pasok yun. Doktor. Tingnan niyo tayo, doktor. Ang lagay ko. Maluwa. Pag kinakailangan mo dala sa hospital, sa lalong madali pa. Tumawag na ako ng ambulansya para halit darating. Mabuti. Alberto. Pagtawan. Di dahil walang kasalanan. Ako ay nagtulad sa iyo. Dahil hiniyang ko sa kaso'y at tuwan. Nasangkama ko si Herman. Ibigyan niya si Chidang. Tinako. Nakot. Oo. Upang huwag magsumbong sa iyo. At ang mga larawan. Sinadya ko ito upang lalo kang maniwala. Yan po ang katotohanan. Ako po ang ginamit nilang fotograpo. Papa. Paano pabayag na sabi na
makuno na rin kami sa ganun. Hindi maaari. Wala. Hello? Inom siya ng gamot. Ang tinawa. Ay, mali. Siya dapat sa'yo. Alberto. Silvestre. Doktor. Doktor. Labing 2 taong nagpuso at nakikita dahil sa maling hatulog sa kanya. Hello. Teresita sa Passion siya. Si Aling Carmen. Naghahanda ho sila patungong airport. Sa airport? Paparunong sila sa Amerika eh. Sino ba kayo? Eh, sabihin niyong wala ako. Wala na ho sila rito. Opo. Opo. Salamat. Hindi ba sinabi ko wala ako? Wala ako para sa'yo. Tita, hindi ka makaalis mo. Hindi tayo nagkakalimutan. Magkaliwanagan. Pinaalala ko yung 12 taon lang. Kinadikta ng karapatang maghimasok sa aking buhay. Sa ngayon ay wala na tayong dapat pag-usapan. Tita, nais ko lang ang sabihin sa ako. Pinagsisisya ko lang. Ang nagawa ko siya. Naging sapat ang 12 taon upang maturuan ko ang aking pusong maging matigas. Upang makalimot at huwag mahuli lang sa pagmamahal at kalinga ng isang asawang ang puso'y bato at walang awa kong humakot. Chita, si Don Silvestre namatay na. At bago siya nalabutan ng hiningay siya, pinagtapat sa akin ang lahat na siya ang may kagagawa ng ating paghihiwalay. Wala lamang ko, kahit anong gawin ko, hindi magkasasipat upang pagbayaran ko ang napakalaking pagkakasala na awa ko siya. Ngunit kung bibigyan mo ko ng pagkakataon Hindi na bali, Alberto. Sa awa ng Diyos ay matiwasay na ang buhay ko ngayon. At hindi na kita bibigyan ng pagkakataong durugin mo muli ang aking puso ko sa akin ang aking buhay. Sapagkat matagal nang namatay ang pag-ibig ko sa iyo. Kaya malaya na akong makalalayo ngayon. May katuyan kang mabuti sa akin. Parusahan mo ako, Chita. Kung ibig mo, lalakad ko ng balo. Hindi na kailangan. Kung matutuloy ang pag-alis mo, hindi na ako magkakaroon katahimikan ka. Mabuti naman maaalala mo ko paminsan-minsan. Kung pinarurusahan ka na ng sarili mong budhi, saka mo lang maalala kung anong dinanas ko. Ay, napauto, nakaantay na siya, kita. Utang na loob, Chita. Utang na loob, Alberto. Huwag mo akong gamalait, nagmamadali ako.
Gloria, nagkasala. Bakit? Ano nangyari? Nagkasala ko sa iyong mga at sa iyo. Ano ibig sabihin? Pinarataan ko siya at hinatulan. At dahil sa maling parapin niya, ay ipinagkait ko sa iyong pagmamahal at kalingan ng siya. Hindi ko kaya maintindihan, Papa. Bago namatay si Don Silvestre, Don Silvestre, namatay na? bago siya namatay na ipinagtapat ng mamamoy walang kasalanan. Ang lahat ay karagawan niya dahil sa galit niya sa akin. Eh, di puntahan natin siya na magkaayos na kayo. Ganun nga ako ginawa. Eh, bakit siya hindi sinama dito? Hindi na rin ako napapalala. Namatay na rin kaya po ng mahal sa akin. Kung gano'n ako pupunta sa kanya, makikiusap ako sa makakaawa. Huli na lahat. Sa mga sandaling ito ay siya ay nasa airport. Sa airport? Patungo mo kayo. Ako ng Amerika. Sa airport ko siya hahabulin. Mabuti nga iha. Baka sakali makinig sa'yo. Nga! Sa mga pintuan, alis ako, dali! Victor! Pupunta tayo sa airport! Tawagan mo si Dr. Santos. Tinatawagan ng pansin si Mrs. Roldan. Ang inyo pong anak na si Gloria inabot ng sakuna. Ang inyo pong anak na si Gloria inabot ng sakuna. Tinatawagan ng pansin si Mrs. Roldan. Mrs. Roldan. Ako po si Mrs. Roldan. Kung saan siya naroon? Wala po sa ospital. Naroon po siya sa bahay ni Judge Roldan. Ay, salamat po. Wala po. Judge Roldan, tayo na sa labas. May sasabihin ako sa inyo. Bantayan lamang niyo mabuti. Sinusuri ko pa ang kanyang kalagayan. Sa pagkakampas ng kanyang ulo ay natagtag ang kanyang utak. Kailangan lamang pagpapahinga. At huwag kakausapin pa nagkaroon ng malay tao. Mrs. Roldan. Ano ang lagay ni Gloria? Mrs. Roldan, pinagmamasdan ko pa. At malalaman niyo pagkatapos ng epekto ang ineksyon nila sa kanya. Yola? Si Gloria? Ikaw pa rin ba ang nag-aalaga si Gloria?
yung nararamdaman ng ama ko. Mrs. Roldan, Anong masakit sa'yo? huwag niyo siyang kakausapin pagkat makasasama sa kanya. Bayan siya makatulog at magpagpahinga. Kailangan niya ng kanyang karamdaman. Judge Roldan, Doktor, ito ang hinihintay kong epekto ng gamot. Si Gloria ay ligtas na sa panganib. Salamat po, Doktor. Mag-aalis na po. Chita!